Okay, RRL episode 4 in the house. Ronaldo, Lisandro, Ricardo. Yan. Very. Wala pa tayong 3 episode. Dami na natin mga bashers. So that's a good news. Ano sabi? Si Christian Esguerra nag-message, ano yung RRL? Mga ganyan, RRC. Ano ba yan? Gen Z? Ano? Hindi. Ronaldo, Ricardo, Cristiano. Kayo nga, Cristiano Ronaldo di ba? May nag-comment ka daw doon sa aming karinderya session sa UP Sangkalan Garden. Grabe, nag-production sila sa UP. Mawalang yan to. Nauna sila sa akin sa UP. Naiyak sabi nga ni Vince Pozo, isang head ng PR agency. Sabi niya, okay naman yung concept. Pero wag ka magsalita habang kumakain, hindi maganda. Habang kumakain ako ng mga instant mami at saka ng fishball, nagsasalita ako. Grabe naman, kasi nagtatanong habang sumusubo. Okay nga yun Human rights abuse. Okay, speaking of abuse and kawawa, napagod. Ito, nakauwi na si Pangulong Marcos Jr. and ayon sa kanya, nakakapagod mag-travel. He lost his daw. 1 week. To rest. 1 week. Traveling is hard. Ano, Ronald? Feeling bad ba tayo kay BBM? Very tired? Hindi naman. Yung yung meeting lang niya kay Xi Jinping, natawa lang ako ng konti. Doon lang siya napagod. Nagkwan daw sila. Nag-agree sila to de-escalate. Ano naman i-de-escalate ng Pilipinas? Ni-imagine ko ano i-de-escalate ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya natawa ako dun sa de-escalation. Pero nung dumating naman siya, talagang puro banat sa China, di ba? So, yeah. Ang ginawa pala natin, nag-escalate tayo ng propaganda. So, na-embolden siya nitong trip na to, Ronald. Wait, Lelo, let's go back. One second. Ginanahan siya bumanat. Pumunta siya doon sa Pacific Command? Hindi. Sa Hawaii. Hindi ganun karami ang iniimbitahan doon, no? Hindi ganun karami. Baka first foreign leader yan. Imbitahan doon, no? First foreign leader yan, ha? Punta tayo sa APCSS, pero yung loob na and all of that, si BBM nakapunta dyan. First foreign leader. I want to ask you, Lelo, because he was in San Francisco, of course, not in Berkeley. Then he went to Hawaii. Have you heard something from... Okay, I figured out how to clarify this for you, Richard. No. Wait, man. Let me finish. We live in the general area is called the Bay Area. I know. The general area is called the Bay Area. So kung sinabi mo, nakatira ako sa San Francisco, it's like telling somebody from Quezon City na sa Makati sila nakatira. Alam mo, Ronald, alam mo yung mga Pinoy... Papabayaan mo na, Leloy. Tika Baguio yan Tika Baguio. Ronald, alam mo yung mga Pinoy, kakapasok lang sa isang syudad, biglang fanatic na dun sa sports. Hindi. Talo pa nila yung mga Yankees. Hindi. Pinag-isipan ko lang ito pa. The general area is the Bay Area. Bro. Yun yung the broad category is the Bay Area, not San Francisco. Yun lang. Okay, bro, wait. To put the record straight, di ba? Wait, let me ask the question first. Wait, okay magulo. I ask you, Leloy, meron ka bang chismis from Filipino-American community in general? Kasi pumunta siya sa Hawaii. Walang chismis. Filipino-American community, wala naman kasi dito. Dito kasi lahat kasi nandito, 'di ba? So yung mga rally, I think yung mga nagra-rally, ang gusto nila mag-rally against APEC as an institution. I don't know kung gaano kauso ngayon sa Pilipinas yung idea of rallying against APEC as an institution. Pero yung mga picket na nakikita ko, yung mga placard nila talking about APEC as essentially a US-led imperialist body. Ganun yung kind of left-wing discourse na nakita ko dito. Pero actually yung APEC, I don't know if you think APEC as an institution is important. I think important yung mga individual leaders. Pero yung APEC, di ba, a poor excuse to chat. Yung APEC. Pero naging ganun. Parang ASEAN lang, talk shop lang. A poor excuse to chat. So important yung mga sideline conversations. And I got a couple of messages from mga Pilipino. Parang ano bang babasahin ko about APEC? Sabi ko, ka naman talagang babasahin about APEC. Ang babasahin mo about yung mga individual leaders na pumupunta sa APEC at saka yung mga side deal nila. Including nga yung chat ni BBM with Xi Jinping.
And of course, I think was important kaysa dun sa trip niya to the Bay Area at San Francisco is the trip to Hawaii. That's the more important one. Kasi nga nakabalik siya tapos winelcome siya ng mga Ilocano doon. Yung Hawaii is of course majority is yung Filipino community doon is majority Ilocano and historically Ilocano. Tapos pinakinggan ko yung sinabi niya which is really weird and he made it seem as if sobrang pobre nila doon sa bahay nila doon sa Makiki Heights. Imelda in Makiki Heights. Kung hindi dahil sa mga Pinoy, sila ay mamamatay sa gutom. Sa Makiki Heights which is actually a fancy neighborhood. Yeah, it's a posh neighborhood. Yeah, it's a very posh neighborhood. Kaya nga, I don't understand yung paawa effect nila when they're in the most posh area. Pero maganda yung kanya, yung tanong sa kanya, no? Napatawad mo na ba sila? Anong sabi niya? Wala akong dapat patawarin. Di ko pinepersonal ang mga bagay-bagay. Wait, sino? Amerika or mga tayo na ayaw sa dictatorship? Yung nagpapagsak daw sa kanila. Yung nagpapagsak daw sa kanila kung napatawad na niya. No? Sabi niya, wala akong dapat patawarin. No? Tama na siguro. Hindi ko pinepersonal ang mga bagay-bagay. No? Hindi. Pero kung ikaw, Ronald, nagpapayo sa kanya, kung ikaw nagpapayo sa kanya, yun din naman ipapayo mo sabihin niya, di ba? Given the circumstances. Siyempre. Best he can say. Siyempre. Pag nire-rebrand mo yung pangalan mo, di kailangan kung ka graciosa. Dapat kung ka, no? Galant. No? Kailangan ganoon, di ba? Suave. Above the fray, kumbaga. Katulad ng statement na Juan, ayaw niyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, no, ganyan. Yung ICC, no, ay pinag-aaralan kung papasok. Yeah, pero siya ganyan, no? Open na daw siya to studying ICC option. I think he more or less said what Martin Romualdez was saying the other day, which is, this is the sense of the Congress. I cannot stop them from expressing it. We have to protect the sanctity of Congress. That's exactly what Martin Romualdez was pero saying. You know where Martin Romualdez stands. Nag-emphasize siya sa cup half empty. No? Sinabi niya gumagana naman yung ating justice system, no? Lalo na napalaya si Laila de Lima, no? So sa 365 days ng justice system natin, may one day na gumagana. Yung nagulat ako, mga kabaro, yung sinabi niya yung this is not unusual. And I'm not entirely sure, medyo weird din siya magsalita. Sometimes hindi mo rin alam kung ano yung tinutukoy niya, 'di ba? Ano yung this? What is the this that is not unusual? And I suspect yung this yung nangyayari sa House, but actually, if you think about it, it's unusual na nangyari 'yon. May sinasabing House na gusto nilang ipaimbestiga yung isang former president sa ICC. It's hella unusual. It's very, very unusual. So ano saying niya, this is not unusual. So maybe it's unusual. Trying to read between the lines, it is not unusual kung may ginagawa yung House na hindi opposed yung Malacanang. That's probably what's not unusual about it. Ibig sabihin, ginagawa nila ito at okay lang sa akin. I don't know if I'm reading it Twitter. I'm not entirely sure ano yung ibig sabihin ng this is not unusual. Actually, tapos na yung preliminary investigation. No? Ipapunta ka na sa appeals, no? At saka yung trial, no? Yung trial. Kaya dahil tapos na yung preliminary investigation, yung susunod diyan is an international warrant. No? Yun yung susunod na phase. Kaya yung issue ng papasok ba ang ICC o hindi becomes very crucial and fundamental. Paano? Yun na yung stage ng international warrant na malamang lalabas early next year. No, yun yung kanila. So yun yung pinag-uusapan sa House na tulungan yung resolution nila, tulungan yung ICC, no, kung sila ay makakapasok. Yung DOJ pinag-aaralan yung pagpasok. Yung statement ni Bongbong, medyo Mr. Congeniality. Sinusubukan niyang kunin yung both sides, no? Na kung gumagana naman yung ating justice system, bakit kinakailangan pa yung ICC? Na-miss niya yung point ng Rome Statutes. Ang pinirmahan natin sa Rome Statutes, sa mga ganyan treaty, meron kang sinasakripisyo na bahagi na iyong sovereignty. No, kasama yung sa pinirmahan mo eh. At kailangan may nag-advise kay Presidente Bongbong Marcos na yung Philippine Supreme Court last December 2021, nagbigay na ng desisyon na may jurisdiction ng ICC.
Dahil umalis tayo after nung case na i-file. So, ibig sabihin, yung jurisdiction ng ICC sa pinirmahan nating treaty, no, ay binding. Ang binding diyan ay pwede silang pumasok, no, at i-implement yung international warrant. Dahil nung sinimulan yung kaso, tayo ay miyembro pa. No? Yung sinasabi ni President sa speech niya, umalis na tayo eh. Dapat may nag-advise sa kanya mga lawyers na, Sir, boss, ganito kasi yan eh. No? Yung ganun ba? But Ronald, there is a disagreement clearly because the term that was used by Remulla was we are seriously studying it. So that's leaning towards a certain direction. But Bernardo Guevara, the former DOJ Secretary of Digong and now the Solicitor General, is still insisting that the position that they made earlier this year in July and August, that's still the position, which is they're questioning the jurisdiction of ICC. So clearly you have medyo parang clearly contradictory yung dalawa na yan. Siyempre, torn si Guevara dahil siya ay Justice Secretary ni Digong noong nangyari yan, di ba? So, ibig sabihin, ginagwardyahan din niya yung flanks niya na huwag naman siya masyadong ma-expose. Ito yung sinabi niya ng panahon ni Digong di ba? Tapos ngayon, babaguhin niya ng ganun na lang. So, sineset din niya yung minamasahin niya na hindi naman siya masyadong mapahamak. Pero at the end of the day, either sumunod siya sa desisyon ng presidente or siya should be fired. Or maybe siya, di ba? Yeah, I think a resignation of Guevara could be a good indication of where we're going, di ba? Kasi siya yung isa sa huling holdover ni Digong era Halos mga Digong at people. At wag mong kalimutan, Richard, no? Siya yung nag-file ng motion for reconsideration sa Court of Appeals para do sa acquittal ni Laila de Lima. Exactly. Kaya he's out of step. He's totally out of step. He's totally out of step. Remulla is already with, same sync sila ni Martin almost Hindi naman nila kalaban si Laila, di ba? Out of step talaga si Guevara. Kaya I don't know what on earth he's doing there unless he's just being irrelevant. I don't know what's going on there. Kaya nga hintayin natin if BBM is gonna ask him to resign or is he gonna change tone. But I think it's too late for him to change tone na Talagang he's invested in position. Pero Richard, yung libro mo sa likod, si Hegel, binabasa mo ba talaga? Guess where? I read it in North Korea. Magkakaroon ng sa utak ni Guevara. Gusto mo magkaroon tayo ng session diyan kay Hegel, Richard? Sige lang. No problem. Sige lang. Guys tayo. Baka si Guevara trying to be dialectical, no? Baka yun naman like this. Yan. Maganda yan, no? Nag-Nietzsche na siya. Baka si Guevara trying to be dialectical. Yung side niya na Digong at yung side niya na BBM, no? Kinukampanya, no? Realistically daw, kung bumaliktad siya, mag-full on Marcos siya, mag-full on Martin Romualdez side siya, tapos sabihin niya pa-ICC na yan, will anybody care in the administration? Wala. Pero why Leloy not join Harry Roque? Why not he'll join Harry Roque since Harry Roque? Pero parang lahat naman pwedeng bumaliktad, di ba? Kung gusto niyo bumaliktad, wants to keep his job, pwede rin naman baka yun yung play, baka ngayon yung play niya para hindi siya sumabit Yun naman ang norm sa Philippine politics. Ano ka ba? Di ba? Walang Rubicon yan. Babaliktad ka lang. Pero hindi ba there's a limit? Kasi you would have expected, in fairness to Harry Roque, hindi na siya bumaliktad at this time, di ba? Kung sino yung favorite governor, congressman natin, yung ekonomista? Yung pangalan niya? Yung Albay. Salceda. Joey Salceda. Ilang bang na-endorse din nung election? Yung kabaro ni Harry Roque. Di ba? So you would have expected Harry to pull off some, but he didn't. He's loyal to SMNI, CGTN, SMNI, Duterte world, right? Pero pwede ka kasing bumaliktad only so much. Exactly, that's my point. So you think Guevara has not crossed the threshold? Like not Harry. Hindi niya ma-Harry Roque yung situation niya. Not yet, no? Kaya tingin ko either tanggalin siya, mag-resign siya, or bumaliktad siya. Diba? Right. Ay, doon naman ang norm Wala.
wala namang very minimal yung exception dyan, di ba? Yeah. Lelo, ikaw, what's your stand on this ICC thing? Do you think that nagtitipto na si BBM towards accepting the momentum? I mean, if all of us agree that BBM is not the guy who will be on top of the action or, bring down the hammer himself, but by the fact that he's kind of leaning and echoing the words of Martin Romualdez and Remulla, that's the R&R, no? Remulla and Romualdez. That R&R, mukhang, diba? It looks like it's a moving train, no? In a certain direction. Halos lahat, nakita mo ba, Leloy? Halos lahat ng newspapers dito, ang headline, ICC, no? Oo nga eh. Statement ni BBM. Actually, nagulat ako dahil hindi naman ganun ka-strong yung statement ni BBM. Pero yung coverage sa media, talagang strong, no? Wait, Ronald, you use the word strong and BBM in the same sentence. Ano yung mga naku-quote, iba-ibang parts ng speech din yung naku-quote, di ba? Pero yung napansin ko, yung pinaka-common na na-quote sa mga headlines sa Pilipinas is yung pag-aaralan. Just the idea na pag-aaralan. And to be fair, for BBM, that's already a massive shift na pag-aaralan. Yeah, exactly. I agree with Leloy. I agree. Ikaw, Ronald, you're not giving credit to our boy. My fellow Ilocano. Gusto mo, i-post ko rito yung lahat ng newspapers. Binasa ko lahat eh. Yung dominant headline is a strong leaning towards ICC, no? That's what I'm saying. I think may ilang newspapers na pag-aaralan. Pero yung karamihan sa headline, nagulat ako. In fairness kay BBM, hindi naman niya sinabi yun eh. No? Nag-equivocate siya eh. Nag-equivocate siya. Hindi nga, oo. Tsaka mahirap nga i-parse eh. Also because ambush, di ba? Hindi naman statement eh, di ba? Kinausap siya sa tagig ba yun? Parang may nagtanong sa kanya tapos sumagot siya. So it's not like he didn't know he's gonna be asked that question. Yeah, pero hindi, obviously pag binasa mo, hindi siya Winard Smith eh. But he's not really a good speaker, is he? I mean, spontaneous speaker. He's not a good spontaneous speaker. Hindi siya. He's a good speaker in a scripted sense, but not in a spontaneous sense. Kaya nga. So obviously hindi talaga Winard Smith, hindi gaano pinag-isipan. May pinag-isipan, pero may element din na nagulat. Or strategic ambiguity. The fact that it's ambiguous maybe serves its purpose, right? Pero ang labo nung sinabi niya. Kanina binasa ko. Pero to do strategic ambiguity, Richard, kailangan meron kang framework eh. I doubt kung may framework yung presidente. Ito ka na naman, Ronald. You keep underestimating my boy. Pero yung naisip ko rin dito is yung dynamic between Malacanang and the House. And mukha namang hindi pa naman nawala ng command ang presidente over the House, di ba? Oo, simple na naman eh. Ang presidency natin is a strong presidency. Kaya pwede naman niya sabihin yung kanyang pinsan na speaker, ganito linya natin ha. Pwede niya sabihin sa Remulla, ganito linya natin. Pero the very fact na hindi niya sinabihan, no? Pwede mong isipin na may blessing niya kahit tacitly. Dahil nga house, ako naman under normal circumstances, pag may ginawa yung house, tapos hindi nagalit yung presidente, parang yung coup sa house dati ni Sara Duterte na nagulat si Digong. Under normal circumstances, pag may ginagawa yung house, hindi nabuburat yung presidente, I just assume na may basbas ng presidente. Yun ang standard operating procedure para sa akin. Halimbawa, Leloy, natanggal yung hundreds of millions na intelligence tsaka confidential fund, no? Natanggal yung deputy o senior deputy speaker at deputy speaker, no? Natanggal, no? So, yan ay hindi pwedeng mangyari eh nang walang bendisyon ng presidente. These are very fundamental. My question is, there are at least two versions of that. One is really the tail is wagging the dog, right? But the other version is, kunyari ka lang above the fray, pero the blessing came first and then someone else is doing the attack dog fight. Yeah, I think they're very different scenarios. I think it's the second scenario. So you're saying it's the second scenario. Yeah. Dahil command came first and then kunyari above the fray. Siyempre pinag-usapan nila yan, no? Nagkumbinsihan, itong gagawin namin, sabi ng speaker, sabi ng some cabinet secretaries, tapos move, no? In-implement na. Ibig sabihin hindi pwedeng ang tawag niya kay GMA may secret weapon. Tanggal as senior deputy speaker, tanggal as deputy speaker, ngayon in limbo, no? Tapos yung vice president mo, originally ikaw ay nagbigay ng 125 million, di ba?
nung December 2022. Tapos nung pagdating ng 2023, tinanggal ng House. Totally, totally, walang tinira. Tapos ang Senate pwedeng gumawa ng compromise. Nagtira ng konti, tinanggal yung karamihan. Hindi, tinanggal din lahat. So ibig sabihin, mangyayari ba yan? House at saka Senate nang walang bindisyon? Come on, di ba? Although ang packaging tsaka kahit sabi mo medyo indecisive yung nature nitong presidente na to, yung ganyang kalakas sa statement, hindi mangyayari kung walang basbas ng presidente. And remember, makapangyarihan pa rin yung presidente ngayon. First term pa rin ng majority president. So kung may mga umaandar na ganyan, siguro nandiyan may backing pa rin ng presidente. So, I mean, ito yung problema kay Bongbong . Problema kay Duterte, parang napaka-decisive pakinggan. And then baka on the ground, mahirap i-decipher. Ito baliktad . Parang medyo indecisive pakinggan, pero yung mga nangyayari on the ground are actually medyo decisive. Yan ang dialectical. Yan ang Hegel. Ronald, yan ang dialectical. Hegel, baka malay mo, pinabasa ni BBM to sa gabi. Machiavelli dito, good Machiavelli, and then good Hegel. Sa tingin ko rin kasi, yung tanong ko sa inyo, gaano ka praning ba na tao si BBM? Kasi Ama Marcos sa tingin ko dahil nga sa EDSA, praning niya mga yan . And ano yung nagsistare up ng kapraningan niya? Takot ba siya kay Duterte? Takot siya sa blowback ng mga tao ni Duterte? What's condition? Baka siguro transition yan . Dahil malinaw naman, nanalo siya decisively dahil dun sa pagsama ng Duterte and Marcos brand. So, di ba? Kung hindi nangyari yon, baka may baka nagbago yung election. Baka, 'di ba? Baka dahil nung nag-decide si Sara na hindi tumakbo, yung kanyang 27% lumipat almost exactly kay BBM in the next survey. Tapos nung tsaka yung Mindanao, Ronald. Yeah, tapos nung nag-substitute si Sara kay BBM nung November, lalong tumaas, naging 64-65%, no? So, Mindanao nga number 3 lang siya bago nung nandoon si Sara behind Pacquiao, tapos runaway number 1 afterwards. Kaya binigay sa kanya yung Mindanao. Kaya medyo ingat din sila dahil hindi pa naman na-consolidate yung kanilang base. It's practically just 1 year, no? 1.5 years, no? Ikalawa ay maraming problema yung bansa, no, na hindi pa nasusolusyonan, no? Kaya pwedeng maging trigger 'yan for gulo or lalo na bumaba siya ng 15% do sa Pulse Asia survey. 'Di ba? So, yun yung biggest na drop for any president, in 1 year. Kaya nga, that's what I'm saying, Ronald, his seeming indecisiveness has a logic to it, right? And in a way, it's actually the wise strategy for him. Slow burn, di ba? Steady, slow, steady sound. Slow, steady sound. Pero at the same time, alam din niya na itong kanyang mga kalaban will go for his jugular. Hindi ito magi-slow burn. Yan lang. Ikaw punch sila, may shotgun na agad. Itong mga to, kaya nga mismo si Browner mismo yung chief of staff nagsalita about destabilization, about a coup, pati si Maharlika, no, pati si Banatbay, no, pati mismo si Duterte. Sabi niya, masama, kausap ko naman mga retired military officers, no? Ibig sabihin, there's too many fire and too much smoke, no, na you won't miss the point, no? At itong kanyang kaharap, hindi yan magi-slow burn, no? Lalo na yung window nila ay hindi ganun kalaki. Paano kung pumasok yung ICC next? Ibig sabihin, they're operating in just a few months. So unahan yan Unahan. Kaya for BBM to be more circumspect is okay. But he cannot be circumspect too long. No? At tingin ko, bahagi ng kanyang circumspection ay meron ng mga utos. Dahil itong mga major players niya, katulad ni Martin, katulad ni Remulla, etc., hindi yung kikilos ng ganyan. Pero mo, just a few months back, ang desisyon ng DOJ, no, totally cut sa ICC, hindi yan makakatuntong dito sa Pilipinas. Ang House may resolution to protect the President. That was just a few months back.
Tapos ngayon, we're going to study. Hindi mo naman kinakailangan mag-read between the lines para makita mo yung major decision na nangyari behind the scenes. Diba? Kaya tayo sinasabi natin, these are second guesses, these are educated guesses. Pero I'm very confident. Ronald, alam ko nag-homework ka. Alam mo nag-homework ka na. Ito yung homework na ayaw kong gawin yung makinig ng trolls. Anong reflection nito sa bangayan online? At sino mas malakas sa trolls ngayon? Wait, Ronald, naging Mark Gamboa ka na. Si Mark ang dapat tanungin natin. Alam ni Ronald yan. Alam ni Ronald yan, pinapanood yan. Sila yung mami ko, fans ni Maharlika at saka Si Ronald, yung glasses mo, parang Maharlika glasses yan Yan ba yung Maharlika glasses? No? Lagyan mo na lang konting kulay, no? Hindi, Leloy, dominant yung incumbent because they have the resources, they have the clout, no? Tapos halimbawa, PDP laban, paubos na Hindi ko alam kung ilang congressman na yung natira, ilang local officials, no? Kausap ko nga yung isang governor na PDP laban nung last week, no? Talagang ito na lang yung mga huling natitira, no? Kaya mag-reflect din yan dito sa mga vloggers, no? Dahil kung karamihan naman sa mga vloggers, unfortunately, are mercenaries Diba? Highest bidder yan At sa ngayon, yung highest bidder is the incumbent. No? I doubt kung... Vlogger yung incumbent, Ronald, di mo ba na-gets? Lumalayo si BBM sa mga katsipang na vloggers na yan. at we are not talking about one important person. I want to ask two of you gentlemen. I mean, one of you is historian, one of you is Marites. Bahala kayo mag-decide na yan. Doon muna tayo kay Marites. Ikaw, Ronald, you're the first one who said, who knows, maybe Liza Araneta is like the pillar of wisdom here, diba? Like the 3 pillars of wisdom ni BBM. Is that holding? May mga major vloggers si Digong, no? Na nakilam ngayon, no? Thinking Pinoy, no? Sila Tonying, etc. Nasa kanya na yan no? Tapos si Martin. Vlogger na lang si Tonying ngayon. Tapos si Speaker Martin has huge resources, no? To fund itong mga vloggers na ito. Kaya ang natitira basically kay Digong na hindi naman inconsequential, si Banatbay, si Sasot, no? Tapos si Maharlika na nagsimula na hindi naman Digong. Nagsimula yan Vic Rodriguez Pero ngayon kasi, Coalition of the Willing, lahat ng galit kay BBM, nagsama-sama na. Nag-pool na yan ng resources. Wait lang, Ronald, saan tayo? Di ba major vlogger na rin tayo? Saan ba tayo tataya? Naghihintay pa tayo ng naghihintay pa tayo ng GCash, no? Ako, wala akong GCash. Hintayin ko ikaw, no? Depende ko na saan. Ganyan mo rin yung glasses mo para Marley tayo. Sa last interview ni Sasot, sabi niya naka-base na daw sa China. Don't know. Totoo. CGTN na yata. Totoo. Nasa China na siya. No? Base na ba siya doon o bumibisita lang siya o yun na kanyang base of operation ngayon? Pwedeng both. No? Ayaw ko magsalita. No? Si Martin Andanar, nasa China na rin. Sa isang television network doon. Ronald, Martin Andanar was a broadcaster na legit before. Yes. Let's not get ahead of ourselves, di ba? Ito din naman pero ngayon sabi nga, Hindi ko na sigurado yung mga legit mo no? Ang dami ring dati, kunyari, legit na political analyst pero mga mercenaryo rin. Gusto mo, isa-isahin ko pa sila Nako, Ronald, ready ka na ba? Magbubukingan na tayo. Dami. Pero Ronald, feeling ko nakita na ng tao Obvious na ngayon kasi yung mga madaldal na katulad natin, malalaman mo kung may linya lang di ba? Yung may talking points lang. Malalaman mo in 30 minutes. Tayo, ang gulo natin Away natin si halimbawa, yung mga pro-China. Exactly. Mga pro-China, may script di ba? Kaya yung mga pro-Sara, may script din, di ba? Speaking of script, itong mga sinasabi mo nagiging anti-Duterte na vlogger, pinag-uusapan na ba nila yung war on drugs? Kasi kung siniset up ICC, di dapat ipaalala yung war on drugs. Are they talking human rights now? Hindi masyado. Halimbawa, si Thinking Pinoy at si Banatbay, yan yung mga major protagonist, antagonist ngayon
Dati magkasama yan. So kahit si Thinking Pinoy, hindi naman niya fully, dahil nung panahon ni Digong, defender siya ng war on drugs. So maghahanap siya ng ibang angle, no, na natitirahin. Bagamat pwede siya mag-pay ng bagong lip service dito sa pag-distance ni BBM sa Tokhang. Diba? Yung pag-distance niya, no? Pero hindi yan ang magiging major na debate niya kay Banat Bay, who is the main blogger ngayon ni Digong. Sila ngayon ang Fanboy ka na nagbabakbakan, talaga. no? Fanboy ka na talaga ni Banat Bay. So, ibig sabihin, kung aanggal sila ng human rights, kailangan nilang kumuha ng bagong blogger, kailangan nilang mag-tap in sa dilawan. Anong strategy dyan? And do you think at one point, kasi ito yung siguro silver lining dito is because, kung pumunta sila dyan, baka kaya talagang buhayin yung pro-human rights discourse within the blogosphere. At namatay talaga yung pro-human rights discourse sa blogosphere natin. I discovered something strange, Nung nagbakbakan kami ni Robin Padilla over the West Philippine Sea, over China, mga known vloggers ni Digong, no? Bumanat kay Robin Padilla. Tapos sinasabi nila, Digong kami. Pero hindi kami pro-China. Pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, no? Ay kaaway namin ng China. No, ganun ka. Ito ay hindi mga simple trolls. These are major bloggers. Hanggang ngayon pinoprotektahan nila si Digong at si Sara, pero when it comes to China, no? Bahagi sila ng 90%. Bahagi sila ng 90%. Pero Ronald, let's not forget there are also the DDS ones who are pro tatay but not the daughter. Like for instance, si Banat ka nag-endorse kay Isko, di ba? Mas malapit siya kay Isko. More like Isko Digong siya di ba? So you have those permutation, di ba? Interesting din permutation. But yeah, I mean that's interesting. Ako naman, Ronald, again, remember what we said about there's just so much you can harry-roke, like once you pass a certain threshold, mahirap na So there are many bloggers who build, in fact there's one new one, we rather not name, na biglang lumaki because there's a audience for that message niche din kasi yan, Ronald Lagi ka, may niche ka na ngayon. Inagaw mo na lahat ng followers namin ni Cristiano. Joke lang. Ronald. Heckler lang ako. Hindi ako serious political analyst katulad. Alam mo, Ronald, di na kailangan ng serious ngayon. Purong heckler na lang kasi. Happy times na ngayon. Maharlika times. Lelo, ikaw, what is your read on Liza Araneta? Kasi medyo posh ka. So, posh people, I asked. Society people. Kanya ka, alta sociedad, no? Maribay ka Barcelona. Curious sa akin is gusto niya rin mag-establish ng kind of intellectual bona fides Very early on, 'di ba? Sabi niya gusto niya magturo sa law school, 'di ba? Saan ulit umuwi yan? Sa Iloilo ba? For a while? Nagturo sa isang Ilonggo siya. Mariano Marcos University siyang tuturo. Parang ganun. Pero at that time, ang reading ng mga tao is they're trying to create a beachhead in Rojas country. Pero baka there's something more than that. Baka meron talaga siyang intellectual pretensions na parang feel niya modernizer talaga siya, ewan ko. Pero hindi siya nagsasalita rin kasi. After nga sinabi niyo na modernizer siya, hinanap ko siya sa social media. Mahirap siya hanapin sa social media. Wala siya ganong presence sa social media. Sino ba nagsabi modernizer siya? Ikaw nagsabi yun! Hindi, sinabi ko lang na siya yung side ng family na mas nagkikiling doon sa rebranding. Pero ang style niya, may bahagi ng pamilya na going back to the old brand, no? Yung old brand, first term Marcos. Yung tipong first term Marcos. 65 to... So, Aimee yun. Meron kang kapatid na ang tingin, siya yung tinrain maging presidente. No? Hindi yung bulakbol. Hindi yung no? Gustong bumiyahe. Made in Malacanang. Made in Test. So may ganong klaseng kwan yan na si Kwan nandun sa i-rebrand natin, no? Dahil hindi naman natin kailangan yung nakaraan no? It's a baggage, no? Alam mo, meron naman talagang ganyang element ang mga Marcos kasi ever since, 'di ba? Because yung nostalgia for the Marcos, tayo sa kaliwa, we usually think na iisa lang 'yan, na parang pag revive mo yung nostalgia for the Marcoses,
blanket masama yan. Pero actually, napansin ko, they make fine grade distinction. And the fine grade distinction is between the 70s and the 80s. Kasi kahit ano pa sabihin mo nung 70s, yung 70s, for example, marami na, lilinawin ko lang, maraming pinapatay nung 70s, maraming natutorture nung 70s. Pero for your average Filipino na middle class na walang pakialam sa politika, life went on normally. And in fact, for many of them, kung tignan mo yung increase ng GDP, net increase ng GDP, kahit per capita real GDP nung meaning corrected per person and also corrected for inflation kasi mataas yung inflation nung 70s, 'di ba? So kung i-correct mo per capita and per person nung 70s naman talaga, for the average Filipino, average middle class Filipino, nag-improve ang buhay nila. Maybe yung mahirap mas lalo humira, pero for average Filipino nag-improve. So itong nostalgia na ito is really projected towards conjuring the 1970s for many Marcoses. So itong idea na na meron kang mga tao who are rebranding the Marcoses, it's also rebranding a certain part of the Marcos legacy na mas madaling i-rebrand compared dun sa 1980s na nagkanda leche-leche talaga yung Pilipinas. Pero kung titingnan mo, Leloy, no? Yung pag-uusapan natin yung numbers, 2/3 ng population natin ngayon were less than 10 years old nung nangyari yung EDSA. No? Ibig sabihin, yung original na mga Marcos followers, no, etc. ay sobrang lumiit na rin. Kaya nga halos walang inappoint si BBM na Marcos loyalist eh. Kaya nagtatampo 'di ba yung mga Marcos loyalist? Bakit kami yung loyalist but wala man lang kayo. Dahil ang liit-liit na rin nila eh. No? Johnny. Yeah. Mas tingin ko malaking bahagi nitong Marcos phenomena and rebranding at yung marriage with the Duterte ay basically bagong information, no? Na sabi ng iba ay disinformation, no? It's not about pagbabalik lang dun sa nostalgia because yung naniniwala ron ay maliit na bahagi na lang ng populasyon eh. No? Kwanto eh, no? It's less than 10 years. Yung 2/3 of the population, 2/3 of the voters, no, ay batang-bata nung nangyari yung EDSA. No? So, and yet, the Gen Z was the biggest voting block for him during the last election. Tsaka di ba pinag-uusapan natin ni Richard, the weakness of the EDSA institutions, maliban sa economy, justice system, etc., is education. Never naman naging bahagi ng ating curriculum yung martial law years. Never naging bahagi ng ating curriculum yung EDSA. Di ba? At kaya naging problematic din eh. Naging very vulnerable itong 2/3 na ito na 10 years old nung nangyari yung EDSA, no? Naging vulnerable to disinformation and fake news or whatever dahil wala naman naituro sa kanila eh in the past 35, 36 years. Diba? Ronald, yung iba yung mas matanda, tsaka yung mas matanda naman doon, yung mga nakakaalala, a lot of them, sabihin natin, pinanganak yan 1970s, nagsimula magbasa ng dyaryo. Let's say pinanganak ka early 1970s or even late 1960s. You start reading the newspaper when you're 10 years old, 1980 for example. Yung dyaryo nun, kontrolado na ni Marcos eh. So yung kinagisnan mo na dyaryo, brainwash ka na. Brainwash ka na. Kasi hindi mo na inabutan yung free press eh. By that time nagsimula ka magbasa ng dyaryo, hindi na nagsusulat si Nick Joaquin, di ba? Parang wala na yan, pinasara na yan lahat. Tapos kahit yung Voltes 5, di mo na mapanood yung ending. So effectively, brainwashed ka na. And so for that particular generation, sabihin natin late boomer Gen X, early Gen X, ganyan. Ang kinagisnan niya pro Marcos media na. Tsaka yung authoritarian nostalgia, di ba? I mean, there's a huge neuroscientific political science literature, 'di ba, on false nostalgia, authoritarian nostalgia, 'di ba? Yung marami sa atin na yung the people who should know better, who saw the horrors, are the ones passing down the fake news and disinformation among others, etc. But okay, I think we want to have another episode. Pag-usapan natin. Napunta tayo dito eh. ICC pa rin tayo natin. I'm surprised na episode na ICC, we didn't even talk about Digong at all. I mean, like, we talk about everyone, even Liza Araneta, except Digong, no? Pero sorry, can I just go back to yung point ko about Liza, di ba? Because lagi natin sinasabi na si BBM is not his father. This first lady is also not like the other first lady Marcos. Very different. Ngayon wala siyang Instagram account.
Nag-hukay ako ng hukay na hanapan siya ng Instagram account. Imagine mo kung si Imelda yan, kung may Instagram nung panahon ni Imelda, sobrang laki ng Instagram account niya nung 1970s kung meron Kardashian pa yan, rin. Kardashian. Hanggang ngayon, meron pa rin Instagram account si Imelda na parang meron lang mga nostalgia pictures ng mga dresses niya from the 1980s. Ito tahimik gumalaw. At actually, mas tahimik pa kay Aimee. At pag yung mga kaaway niya, nagpuputak pero siya hindi. Ibang strategy niya. So, I remember sa isang episode, sabi mo, Ronald, walang operator si Marcos, si BBM, siyang operator type figure. And maybe the closest he has is actually the First Lady dahil tahimik gumalaw. Well, sa ngayon, ang nagiging operator kasi, si Speaker Martin. No? Especially with the huge resources at his disposal, officially and personally. At yung ikalawa, si First Lady, no? Na wala sa frontline pero alam mo nandoon, no? At alam mo na nagbubuo ng sariling power base. At na alam mo na may sariling framework at saka strategy. Perhaps more than the president. No? At may end goal. Yeah. Pero yung, siya, ang sense ko end goal niya maipasa sa anak niya eh. Yes. Kaya medyo for now, mas nagkikiling siya dun sa political project na tanggalin sa equation ang mga Duterte. Dahil kung ibibigay mo sa mga Duterte yung succession, baka hindi na isole. Di ba? Hindi hindi isole, baka lagot kayo dyan, di ba? Mas nakakasigurado siya kung at least yung magsasucceed ay kapamilya, no? Or at least ally, no? So yun yung nag-unfold ngayon. Kaya yung pagkiling niya ay mas malapit kay Speaker Martin. No? Based on sa sinasabi nga ni Leloy. No? Gusto ko lang balikan si Digong dahil may isang elephant in the room na hindi natin napag-uusapan. No? Dahil nung birthday ng head ng iglesia, sino nandun? Si Sara at saka si Gloria Macapagal-Arroyo. Walang Marcos na nandun. No? Walang Marcos na nandun. Ibig sabihin, kung sakaling magkakaroon ng gulo, ang may capacity lang na mag-mobilize, halimbawa sa Metro Manila at saka sa key cities, is the Iglesia ni Cristo. No? More than the left, more than the opposition, perhaps more than the Marcos government. Yun yung kwan. At sa ngayon, ang tingin ko in the balance sheet, mas may pagkiling sila. Kung titignan mo yung mga kwan, halimbawa itong birthday, no? Ang pagkiling nila ay mas sa kay Sara. At saka kay GMA and kay Digong. Oo nga, bakit? Well, posible na yung mga hinihingi nila na hindi na ibigay. No? Posible na... Kay Pastrana ba yan? Naalala mo yung episode ni Pastrana? Yung guy dun sa Department of Transportation, 'di ba yung unang nagkaroon ng 'di ba one reason na si Vic Rodriguez got into trouble was because hindi daw na-accommodate some of the groups who were expecting. So 'di ba? So parang you're right, there's that element eh. And I'm not sure that has been addressed. Mukhang isa 'yon, no? Dun sa kwan. Pero kung kasi yan usapin niya ng alaga. No? Alaga. Mukhang nung first year ni Digong, hindi pa nila kabisado paano mag-alaga dahil matagal silang nawala eh. 'Di ba? Matagal silang nawala sa politika. You mean Marcos Jr.? Yes. Not Digong. No. Tapos kaya yun yung isang elephant in the room. Kaya malakas ang loob ni Digong na magsalita ng destabilization, tawagin na the most rotten institution ng Congress, mag-threaten na tatakbo siya as Vice President kung i-impeach yung kanyang anak, no? Threatening yung tumitira sa kanyang anak na dapat ginamit yung confidential fund para ipapatay si Congresswoman Castro. So, ibig sabihin, nagtataob siya ng lamesa, hindi lamang dahil ganun siya. Nagtataob siya ng lamesa dahil meron siyang mga nakakausap na mga major forces, no? Mga isang batch sa PMA, isang grupo ng mga ex-generals, no? Tapos isang religious group na hindi maliit, no? So, yun yung magiging problema ni BBM going into this delicate
transition, no? So hindi pa feel ni Digong na kailangan niyang umatras sa China. Hindi pa. Hindi pa siya atras. Pero yung window ay lumiliit. So they have to do something sooner. Kaya yun yung context ng speech ng Chief of Staff of the Armed Forces na merong destabilization at coup na brewing. Iba yung pero long term, Ronald, wala talaga siyang alas, no? Unless sabihin mo na popular pa rin siya, which we actually don't know. Wala na tayong data kasi hindi na pinupol yan pag nawala na sa poder. Tingin ko popular pa rin siya but not as popular as nung siya ay presidente. Ikalawa ay yung influence niya sa chain of command ay dramatically reduced. Pagamat popular siya siguro sa karaniwang sundalo dahil dinoble, tinriple niya yung sahod tsaka yung mga pensyon, no? Pero ang crucial kasi chain of command eh. Nangyari lang yan once nung panahon ni ERAP na yung chain of command ay sumama sa pag-withdraw ng support. All the other coup failed dahil wala silang tao sa chain of command or kulang yung tao nila sa chain of command, no? Kaya yun yung isa ring mamatyaga natin eh. Yun yung maraming elephants. The chain of command, no? Right. Itong mobilizable force, no? Yan yung pan mo. At saka foreign superpowers. Dahil at this point, tingin ko, ang tingin na ng China, wala silang kahit maliit na kinabukasan kay BBM. No? Kaya they have to support yung mga kalaban ni BBM not only the soonest, no? Yesterday, at kailangan ng buhusan ng resources. Right. I think that's it. Sorry, Lele, can we leave it for the next episode? We'll set it for the next episode because the other elephant in the room is also the economy, which is not doing good, and the latest number coming out of BSP is huge drop in terms of profits of BSPs. So the Maharlika So I expect Leloy to have a little bit of a different take on this. So I think there's room for some discussion in the next episode. Next episode discuss natin. I mean, if you're BBM, you're also worried about the economy. It's not moving in the right direction, and that could be weaponized, if not legitimately criticized by the other forces, including Digong, di ba? Unless yung cabinet secretaries mo are giving you false information. Which is another question. So let's go to that. Thank you very much, gentlemen. Maraming salamat.